o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas.
Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mapay nga aga mga ka-agri. 5 o'clock a.m. and nakatunin kamo sa aton programa Usapang Agrikultura. Sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ani makakaupod Charmaine Perito. Andam na kita para pukawon kamo, dirilan iyong mga lawas, hindi pati yan iyo huna-huna, aniyo kasing-kasing. Kaupodlat natin. Sagbang aton mga farmers sa aton mga folks. Ngan kaupod naman natin sa Master Control sa Joven Cardenas, ngan Kuya Israel Taro. Nandinhi sa atong programa, mga kasangkayan, mga ka-agri, atong pagharampangan ang mga impormasyon san makabag-o na kinaadman ngan oportunidad para sa naton mga parauma, mga parapangisda, mga negosyante sa agrikultura, ug adton may kasing-kasing sa agrikultura. Siyempre, nagpapadayo ng aton misyon sa bulig sa Department of Agriculture ng Presidential Broadcast Service. Okay, time check kita mga kasangkayan. It's 5:08 a.m. Adlaw kita Lunes, last Monday na, July 28, 2025. Day 209 over 365 days. So yes mga ka-agrano, mga kasangkayan, maaram kita, nga diri harumamay na magmata aga. Sabi na kung ikaw may kinanglan asikasuhon sa iyong mga uma, kinanglan bantayan sa iyong mga palaisdaan, and of course, kinanglan ready para pwesto, sa merkado. Yes, saludo kami sa iyo, sa ating mga mangirisda, mga agripreneurs, sa mga pamilya nga aada sa rural area, which is siraan, Tinoo nga bayani. Kasi kung waray sira, waray kitaging kakaon, pagkaon sa aton mga labi. And yan nga adlaw, mga kasangkayan, nagsiserve natin sa iyo iningan na papanahon, makabuluhan nga istorya. Isang tupiko nga dirla para sa mga kababayan, kundi para sa bugos nga sosyudad. Kasi pagharampangan nga ni natin ang agrikultura, dire man da talaga. Dire lalaki ang nagtatrabaho. Dire natin kinanglan, dire natin dapat tanggalin usa nga portion. Dire natin kinanglan kalimtan ang mga kababayan. Ang mga kababayan sa liwat sa naniliguro ang nagtatrabaho para ada kita makaon sa mag-thrive an aton agrikultura. And yan na nga adlaw mga ka-agri, sira an aton bida. So tutukla ka mo, later aton mababatian ini nga istorya sa hard work, san pagiging marigon sa aton mga
kababayan sa agrikultura. And yes, there really basta istorya sa ini nga realidad nga kinahanglan natin mahibaruan, kinahanglan natin tagan importansya, and kinahanglan natin suportahan. Antes kita magdiretso sa ito natin anay pamatian adi nga jingle nga ginpreparar sa Department of Agriculture, ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes, later mga kasangkayan, aton na mahihibaruan ini nga aton audio-visual presentation nga nasalamin sa boses sa mga kababayan sa rural area. Oras naton, 14 minutos na aniglabay sa alas 5 sa aga, kita mabalik kahumanlasan titira ng mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo. DYOG 882 AM. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay nating tunghayan ang ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga pangakong tinupad, mga kasalukuyang proyekto at iba pang plano para sa bagong Pilipinas. SONA 2025. Sa July 28, kasama ang buong pwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa lahat ng provincial stations. Official Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Channel 3 sa ABS-CBN TV+. Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. SONA 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage.
Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agree. 15. Yes, 7 minutos na ang naglabay sa alas 5 sa aga. So yes mga ka-agree, maaram ba ka mo nga base sa datos sa United Nations, haros 1/4 san bugos nga populasyon sa bugos nga kalibutan ginkokomponer san mga kababayan nga naokoy sa rural areas. Mao ito na naton nanay, mga ate, insan, kapitbahay nga bugos na nga kinabuhi naokila sa bukid or sa baybay. Pero sa luyusan dako nira nga naging kontribusyon, mga ka-agree. Mas gutay paghihapon ang oportunidad nga nakakarawat sa mga kababayan pag-ulpot san pagka may ada tuna, gamitan oportunidad sa edukasyon at inaluwat sa mga pamilihan o sa So bagan kadako sang kalibutan pero kasuot o kaguti ay san espasyo para sa era. Sanglit dapat kita mismo nagahatag oportunidad o kita nag-abrisin portahan para magkamayad oportunidad ini nga aton mga kababayan. So adi na aton na pamatian hilingan ini nga aton audio visual presentation AVP highlight ini nga mga istorya sa mga kababayan nga ada sa rural area. Aton pamatian ngan hilingan. Grabella Rile from Sabangbao or Moc City. Nag-i-imagine ako na sana may ganito akong farm and then hinahinay ako bumili ng baboy, konting dalawa o 3 biik, sunod manok, sunod kambing, hantod na integrated na siya. Sa Farmville, merong 3 hectare na corn, gulayan, humay at mga integrated trees. Meron kaming 100 trees na mangga, 800 na kakao, 1 hectare na jackfruit, meron din kaming limonsito, meron din kaming coconut, marami pa. Sa una, ginawa nilang katubhan. Tapos, una, nagpensa ko ng mga lubi. Second, nagtanom ako ng limonsito. Tapos, hinay-hinay kong nagpalit sa biska ng mga tanim. Hantod na nakadungog ako sa City Agriculture Office na mayroon silang binhi na ipanghatag sa mga farmer. Kaya nagpa-register ako sa City Agriculture Office. Ang practice ko po sa corn, nag-organic po kami, nagbasal, organic fertilizer, nag-vermi, sinagol ko sa risal. Ang corn, isang tanim mo lang, marami ng use. Pwede pa sa feeds, pwede pang makain, pwede pa mabugas, tapos mabaligya pa nato, makatabang pa siya sa financial nato. Pag market ko sa mga bunga, nagko-contact ako sa online, tapos napupunta ako sa mga office, ma-attend ako ng Zumba, socializing. Kahit saan ako pumunta, meron ako mga product na dala, sasakyan, kahit ano doon, para kung may tatanong sila, makahatag ako sa kanila ng mga paninda ko. Ang career niya is coming from nurse, pero dedicated siya through farming. Nagustuhan niya or na-in-love siya ng pag-ano natin sa agriculture. Yun, isa din sa potential na
nakikita ko sa kanya is magaling talaga siya sa mga bagay-bagay. Ang nakikita ko sa kanya na which is magaling siya mag-ano ng mga kabataan pag tungkol dito sa farming at hindi lang sa farming, sa influence na yung pagbebenta. Iniinganyo ko ang mga farmer, kung meron pa kayong mga vacant na lot o ano, iniinganyo ko kayo na magtanim kayo ng corn, gulay, rice. Hindi naman mahirap maging women farmer kung talagang nasa puso mo o hilig mo, 'di ba? Kay sa farming na nag-i-enjoy, mawawala ang ano mo, ang mga problema mo, kahit maraming problema dumating, pumunta ka lang sa farm. Sa women farmer, siyempre nasa ano tayo, kasama natin ang pagbebenta, pag-aano sa mga tao. Huwag nating aalisin ang smile, tapos kahit ano pang dumating sa atin, basta laging smile tayo, happy lang. Kahit anong ginagawa natin, huwag natin aalisin na magtanim kahit sa paso lang o sa mini garden or sa mga sako. Magtanim po tayo. No farmer, no food. Ninyong tanan. Ako di ay si Maria Riolos Mahadas, taga Soy ng atang Tabangon Leyte. Duha ka buka kong anak, babae ug lalaki. Usa ako ka farmer. Nagsugod ko sa pag-farmer is 20 years old ko. Kaya ako ang tatay, way kauban ba kamiran duha sa amo ang balay. Kaya akong mga igsoon to sa Manila. Gipauban na lang ko nila sa akong tatay kay para na siya'y kauban. Kunang ako na lang yung gikuan karon is a farmer. Moto na nag-farming minami humayan na apo mi maisan dito sa ilahang area. Nya nagbuhi mi og kanang mga hayop. Akong gipili kana kay tungod kay tan-aw nimo na dako siya og hago, pero kung tarungan lang nimo pag dumalas ang imuhang usa ka mag-uuma, naadjog kay ma-earn or ma-save sa imuhang usa ka kanang manguma. Wapay Women's Association diri sa Tabango mag-create kuno ko og women's mo to nag-create me niya ako yung gipa-establish antod nakita nila na kanagaling among gipa kanang implement jud tanan nilang gipanghatag muna ingani na mi karon. Ang kabudlay jud is sakripisyo lang sa usa ka association na magduma kalabi ikaw mo magduma tanan nilang mga intriga sa imuha, tanan nilang pang istorya sa imuha, imura jud siyang dawaton kay dapat naa kay pasensya, taas sa imong palos bilang usa ka presidente or nagdumaan ng asosasyon o tiyaga lang jud ang importante sa usa ka asosasyon. Sa tinura maura na among panginabuhian kung dili mi pud katanom, dili mi ka ingana
tungod kay kami dili Renfield niya ugway uwan dili pod mi katanom pero amo ra pod intercropping kagaya atong nay time na drought mi amo siyang gitamnan jud og mais kay para jud na naami makaon ipalit ikuan ibugas buga amo nang kanon ang mais sa among association ang dakog natabang sa moa si Governor Mick Petilla kay gitagaan mi niya og breeding fish kanang tilapia o sa kanang manuka namo kan itlogan unya ang DE LGU DE tagaan pod mi og kanang mga seeds na among tamnan sa ang communal garden o sa individual namo na kanagaling pagpanguma o mga seeds sa rice and corn nya with abono tagaan po mig abono sa LGU karon gitagaan na pod mi og machinery sa kuan RCEP tagaan mig machineries og tractor harvester para gaan ra kayo ang amo ang pagtrabaho sa karon dako jud kayo og kanang improvement pilmiro o na pagpamasak namon nag-decide na pod mi amo akong bana na magpalit mi og tricycle hantod na nagpalit mi og sakyanan na double cab munang nakatigom mi nakapalit mi og lote karon yan nakahimo mi og balay nya nagdispersal na pod mi sa amo ang mga membro sa among swine kay para jud na kanang makatagamtam pod sila unsay na sa among address sa among asosasyon nya sa among kabaw amo na pong gidispersal at gitagamig usa ka kabaw karon nahimo na siyang tulo nya nana sa amo ang membro ang tulo. Ang amo pong presidente usab na pod siya ka-active na kung unsa may iyahang mga kaayuhan nga madawat namo sa gobyerno sama sa DE or sa MIC active siya ma'am at saka ug unsay mo makaayon amo jung gibutang sa among asosasyon nga dili mami mabungkag dili mi magkawatak-watak bisag tanang asosasyon ma'am. Sa tanang asosasyon din sa Tibok Tabango, ma'am, ang among presidente daghang nakahanga sa iyaha. Kay tungod nga may siya muda sa iyang mga member. Kuang siya, kugihan siya. In short, kugihan gid siya. Niya usa ka presidente sa asosasyon. Nasa iya ang kining kinaiya gani nga mapailobon. Muna usa ka hiyas nga kinahanglan sa usa ka presidente kay kung dili ka mapailobon, lain-lain man gud ang kinaiya sa matag membro. Kining nagi si kinaiya nga kugihan gid siya. Kugihan siya. Dili lang siya mag-focus sa usa ka trabaho niya. Andam siya napoy usa kaniya ka kinaiya kining andam siya mo invest og kwarta para mo daghan. Ang uban tao kay kung doon na kwarta murag gusto nila gastuhon na kay naa naman. Pero siya murag iyang i-invest aron mas mulambo pa. Doon na siya kinaiya pagka negosyante ba. Usa na siya ka unique nga kinaiya ni Lotlot. Sekreto ra jud na siya na pagpanguman nato na dapat jud hands-on ka kay ug dili ka hands-on puro ka sweldos sohol-sohol nya dili ikaw may mga mot siguro makaganan siya ka gamay ra pero dili jud parehan na ikaw jud mismo ang mangunay kay minus ang imong gasto nya kanang napad jud kay mga idea labaw imong magamit ang imong mga trainings ingana muna akong giahwag sa tanan ng mga babae na pagpanguma na mo kay ang pagpanguma naara diri ang kwarta.
sa napipintong implementasyon ng full devolution ng kagawaran ng pagsasaka, sinisikap ng kagawaran na mapalakas ang kapasidad ng mga local government units sa kanilang mga gawain sa pagsulong sa lokal na sektor ng agrikultura at pag-produce ng lokal na pagkain. Sa ilalim ng DA1 Reform Agenda, kabilang sa mga estratehiyang binibigyan diin ng DA ay ang Mobilization Empowerment of Partners, kung saan hikayatin ng DA ang tulong ng pribadong sektor upang lalong mapalago ang industriya ng agrikultura sa pamamagitan ng paggawa ng mga agri-based enterprises at pagpayaman sa merkado ng mga produktong agrikultural. Kabilang sa estratehiyang ito ay ang pinalakas na pakikipag-ugnayan ng DA sa mga lokal na pamahalaan para mas mapayaman ang agrikultura sa kanayunan. Ang bayan ng Dulag sa lalawigan ng Leyte ay isang halimbawa ng lokal na pamahalaan na binibigyan diin ang pagsulong ng sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng mga lokal na programa sa pagsasaka, ay napupunan ng lokal na pamahalaan ang mga programa at proyektong agrikultural na hindi kayang ibigay ng national government. At isa sa mga pinagyayaman ng bayan ng Dulag ay ang Farmers Association tulad ng Victory Farmers Association or VICFA. Victory Farmer Association was registered at the Department of Labor and Employment on June 6, 2017. It composed of 65 farmers, but eventually at this point in time, we are only 23. Ang VICFA ay binubuo ng 26 na miyembro na nagsasaka ng 2 ektaryang lupain na nakalaan para sa mga gulay tulad ng talong, kamatis, okra, pechay at ampalaya. Inumpisahan na din ng grupo ang pagtatanim ng mga highland vegetables tulad ng cauliflower at lettuce. We harvest our vegetables 2 times a week, Sunday afternoon and Wednesday afternoon, ready for Thursday market day and Sunday for an ordinary day. Makikita din sa kanilang sakahan ang ilang baka, baboy at manok na kabilang sa kanilang pagsulong ng diversified integrated farming. Karamihan sa mga membro ay kababaihan na nagre-relibo sa pagtrabaho sa sakahan at pagbabantay ng kanilang pwesto sa palengke ng Dulag. The products that we had, we sell it at the market with a low price. Sa ganitong pamamaraan ay nauubos daw araw-araw ang kanilang mga paninda at nasisigurado nilang sariwa ang produktong pinagbibili nila araw-araw. Hindi naman daw sila nalulugi dahil sa sariling ani naman daw nila ang mga gulay na gagawa nilang laruin ang presyo nito sa palengke at dahil mababa ang presyo kumpara sa iba, nagagalak daw ang grupo dahil sa maliit na gawain nilang ito, marami daw silang natutulungang maralita sa kanilang bayan at di kaya makabili ng mahal na mga gulay. Napadayong kami pagtanom, nagtatanom kami kay para makabulig ini amon komunidad or amon asosasyon or amon hatag-satag sa nga pamilya. May namon harvest, amiton iging baligyan nga tuha merkado, kati mamiton iging pondo. Yan na, pag may adalot kami mahadarangad tong amon harvest, nakadarangad tut amon balay. Di nakabulig-bulig dito amon, kung anot amon di bagakuan, nakadara kami nga tut amon balay. Nakakabulig ini nga pag umahaamon asosasyon kay in terms nga may danamon mga kita, may ada namon bahin para haamon mga member hini nga amon asosasyon. Kabilang sa mga tulong na natanggap ng grupo mula sa kagawaran ng pagsasaka ang mga binhi ng gulay, isang unit ng pump irrigation system from Open Source o PSOS, at isang multi-cultivator mula sa High Value Crops Development Program. Nakatanggap din ang grupo
ng 2 unit ng rain shelter mula sa Recovery at Rehabilitation Plan o YRRP fund ng DA. Kabilang din dito ang ilang tulong mula sa Agricultural Training Institute or ATI. Nakatanggap din ang grupo ng mga ayuda mula sa lokal na pamahalaan ng Dulag at sa provincial government ng Leyte. Ini nga association, may naman mga training, may naman mga meeting. So nakakuha gihapaw ako hin idea, hini kung paano magtanom hin maupay, step by step, din na-apply ko akon kalugaringon nga pamilya. So masisiring ko nga, dako ini nga nahabulig nga nakabulig kami ini nga association. Isinusulong ng grupo ang pagiging isang school for practical agriculture. Dumaraing din siya kung maaari daw ay matulungan din siya sa kagawaran sa adhikaing ito. Sa pamamagitan daw ng School for Practical Agriculture ay mapapayaman niya ang interes ng komunidad sa pagsasaka lalo na ng mga kabataan. Since we are being a learning site for agriculture as approved, we will soon by 2023 launch the School of Practical Agriculture. We lack building. So I'm requesting the government to give us 1 building with 3 classrooms, 1 classroom for the dormitory for boys, 1 classroom for the dormitory for girls, and 1 for a one-stop shop. To all agencies who had helped us, I'm thanking you so much. Please do not curtail giving us financial assistance because farmers need more to sustain their family income. Pag minsan kung may bagyo nga naulpot, usahay waray income, waray harvest. Pero it panahon di rin man permanente. May damang gihapag sirak, may dagihapag maupay panahon. So, siring paman, pag may itinanim, may anihin. Walong taon na mula nang sinalanta ni Bagyong Yolanda ang silangang Kabisayaan. Nahilo man ng panahon ang mga sugat at takot, mananatiling nakaukit na sa puso ng mga tao ang sakit ng karanasang ito. Kilala ang mga waray sa kanilang katatagan at tapang. Ang mga mamamayan ng Tacloban ay nakilala sa daigdig dahil sa mabilis na pag-ahon at pagtayo mula sa pagkalugmok. Subalit, wala pang isang dekada, isa na namang pagsubok ang dumating sa buhay ng mga Yolanda survivors. Ang pandemyang hatid ng COVID-19 ay nagsimulang baguhin ang takbo ng pamumuhay ng mga tao. Dahil sa mga community quarantine, ang food access at ang food security ay naging suliranin, lalo na ng mga komunidad na malayo sa merkado at sa mga kanayunan. Sa isang rehabilitation site sa lungsod ng Tacloban na itinayo ng GMA Kapuso Foundation, umusbong ang isang grupo ng mga kababaihan, mga nanay at mga senior citizens na nagkaroon ng layon na suportahan di lamang ang kanilang mga sarili kundi pati na rin ang aabot 400 pamilya sa komunidad na ito. Sila ay mga membro ng GHAB Vegetable Growers Association. Ang GHAB ay binubuo ng 28 miyembro at 27 sa mga ito ay kababaihang senior citizens.
Maaga pa po kami niya kani, tapos nalilisang kami pagikaran ni, kung excited kami niya garden. Pagka napakan ni kami, tatanong kami, tapos marisyo, tapos may tawanan, heroin tremis, tapos sahay naman, ay nga, nagdadadlagan na, baga-baga ba yung kabataan ba, nga, nangangalimtan namon nga, 60 na kami sobra. Marisyo kami din ni. Aga kulog kami anhe, kinalan kada uskalo, tag 4 ka oras, aga 2 ka oras, kulog 2 ka oras. Ngataran pa kami nagigos, nagbuburublig po. Kung updan mo lahat uskadlaw, pati ikaw matratransform kay pag mamatat aga, totoo may problema nga common balay, pero pag nagawa siya, excited na nga ni, warat nga tanong na problema, dira din na-enjoy ra. So marang ka mat mental health problem yan ang. Ang grupong ito ay tinulungang mabuo ng Kagawaran ng Pagsasaka, City Agriculture of Tacloban at ng isang civil society organization, ang I-Connect Iglesia. Patunay na kung magsasama-sama at magtutulong-tulong ang nasyonal at lokal na gobyerno at isasali ang mga pribadong grupo, mapagtatagumpayan ng pamahalaan ang kanilang mga isinusulong na programa sa mga kanayunan. Ini nga asosasyon nakilala ini namon niya diri tinuyo. Kaya namon puging kanhini nga community is naghatag kamihin essential goods para namon mga estudyante han Kapuso Village Integrated School. Pagsarit namon hanira presidente han homeowners, namon naabdan usa nga mangiyak-ngiyak nga presidente kaya anira garden, anira existing nga garden pre-pandemic pa gugubon na kuno kay himuon nga park. So, amon anam tuyo pagsarit, pero nangadtuhin kaluoy, kay nakitaan namon nga may da talaga panginginanglan, ini nga mga nanay. Kay pandemic na hiya natabo, kinanglan panirang pagkaon, amon lan nira inasahan, maguguba pa. So, pinaagihan, amon baga efforts liwat, nakikolaborate kami, dida nagtikang, han Department of Agriculture, nga lang Tacloban City, para matikangan inihiya nga food security project. Nakita namon nga may mas labaw pa nga nanginginanglan kaysa kami nga nanginginanglan gihapon. Totoo, may kinanglanong kami ng krisis and pandemic. Ang mga nanay nga pag mawawad anan era backyard, kuti lang nga bagay, backyard gardening, pero ginuurawan nila. They're crying, waray kami backyard na, waray na kami makukuhaan. Patunay ang GHAB na kung mabibigyan lang ng sapat na suporta ang mga nasa marginalized sectors, malaki ang kanilang magiging kontribusyon sa produksyon ng pagkain, pagbuo ng mga komunidad at pag-unlad sa bansa. Ano-una po kasi dira ko maaramit pag-uma, dira ko anong pag-inaano pag-uma, di ka naman po na trainingan hin mga taga-di damo po yung namulig ka amon, na-realize ko nga among sugaditam nakakaumba lamisa amo ang kakuri ini bago mahikadat am lamisa pag ini nga mga utan po mga crops nga na-harvest namon. Anamon ginaan, igibabaligyan namon din mga kapitbahay, ang tanan niya mga nangailangan niya mga pagagrani para mabuligan po ira mga pangailangan kung waray na hera isusura, mas may susura maninira. Naririsyuhan ako kay an iba na didiri magpakigulay. Yan magpakigulay na po. Nakabulig po ini nga garden haamon, haakon, kay tuhon nga nakaka-income kami, nakakakaon kami gulay, nakakabulig na pamilya, tapos andin nila wataamon komunidad, nakaka-benepisyo ira naon mga tanom dinhi. Ang tagumpay na tinatamasa ngayon ng GHAB ay nagsilbing inspirasyon sa lungsod ng Tacloban at sa Kagawaran ng Pagsasaka na suportahan ang maliliit na grupong naglalayon na makabuo ng community gardens sa kanilang komunidad. Ayon sa City Agriculture Office ng Tacloban, mayroon na silang mga nabuong grupo sa mga kalapit na komunidad na inihalin tulad nila sa GHAB. Ang Kagawaran naman ng Pagsasaka sa ilalim ng High Value Crops Development Program
ay nanatiling bukas sa anumang tulong na maaring ibigay sa mga grupong ito. Mas labaw nga malilipay patera nga hera na mismo ang gagamiton pagbulig in ibang villages hirat magtututdo paggiho paggardening kay andam itera. Ito nga ira mga tutdo amon gin sa saulo nga diri gin sa saulo la kun amon gin bubuhat god ngan ada na ang bungahen ira pagtutdo amon ngan dadon namon iton itutdo pa namon hit amon mga sumusunod ngan itutdo namon hit amon mga amyaw nga interesado hit pagardening. Papasalamat po ako han mga ngatalan nga bumulig amon ang Department of Agriculture po ang mga taga-Iconic kan City of Agriculturist ang NGO po nga nabulig amon nga diri oray kagulo po nga pagbulig amon nga pagsubay binina garden. Nagpapasalamat kami hindamo. Ngahi kami, wari kami pabay, gintagan kami bulig. Bisan kami baga bayaan na or may ada pa bubuligan nga iba, kami maaram na kami tambubuhaton. Sa mga maliliit na grupong ito, naniniwala ang DARF08 na isang hakbang na tayo palapit sa isang food secure at matatag na Pilipinas. Ayan, mga agree. Ini nga aton nahilingan na batian nga audio-visual presentation na ni basta usa nga dokumentasyon or presentasyon. Ini nasalaminsan kamatuoran. Tinuod nga kinabuhi, tinuod nga kakurian, nga ginagian. Pero labaw sa nga tanan, tinuod nga kusog, tinuod nga dedikasyon. So we hope mga kaagrano nga sini nga aton na batian nahilingan nga storya, we hope nga pagkatapos sini, iningan aton mga storya sa aton mga ate, nanay, mga lola, nga ada sa luyosan o nabulig sa aton pagtaga-agrikultura, sa aton mga pagtanom o sa pagpangisda, mas maging abridon aton hunahuna an aton kasing-kasing. Tungod diri la sira tagasalo sa responsibilidad, kundi sira liwat in usa san mga harigi san aton panginabuhian. Yes, mga kaagri, asya to ang kabugusan san aton tupiko para yan ang adlaw, san aton AVPs, san aton mga kababayanan nga ada sa rural area. Alright, nga para naman san update san aton kamutangan san panahon. Pilipinas Weather. Okay, adi si Sir Obet Badrina, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sun updates. Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang tayan ng ating panahon ngayong Lunes, July 28, 2025. Unahin muna po natin ang inilabas na thunderstorm advisory, dito particular na dito sa may National Capital Region at sa Central Luzon at Calabarzon. Makikita po natin makararanas ng mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa malakas sa mga pag-ulan. Ang ilang bahagi ng Bataan, Pampanga at Tarlac, gayon din ang ilang bahagi ng Zambales. At nakararanas din po yung bandang central part ng Zambales ng mga moderate to heavy rains. Ito po ay dulot ng mga thunderstorms na dala ng hanging habagat. Usually nga yung habagat, nagdadala ito ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi o minsan pa nga hanggang sa madaling araw. At para makita po natin ang lahat ng mga thunderstorm advisories at mga rainfall information kasama yung mga general flood advisories, maaari po tayong bumisita sa panahon.gov.ph. Makikita nyo po nakamapa sa ating buong bansa yung mga warnings na nilalabas ng ating ahensya. Sa
Samantala naman sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon na makararanas at patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan at magdadala pa rin ng mga malalakas hanggang malalakas sa mga pag-ulan, yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales at gayon din ilang bahagi ng Cordillera. Ang nilalabing bahagi ng Luzon, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Makikita po ninyo dito sa may area ng Visayas, maging ilang bahagi ng Mimaropa, itong Palawan at itong Mindanao. Generally fair weather pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, bagamat nandyan pa rin po yung yung bagyong si Komay, na pinangalanan po nating Emong na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nandyan pa rin po siya at nakikita po natin posibleng patuloy itong kikilos pa sa may area po pakanluran patungo sa may bahagi ng China. Samantala naman yung Typhoon Krosa na nasa labas din po ng Philippine Area of Responsibility ay hindi natin inaasahang papasok pa ng PAR at papalayo na sa ating bansa. Gayunpaman, itong dalawang weather systems nito ay maaari pa rin patuloy na maghatak o maka-impluwensya sa habagat. Kaya yung area po ng western section ng Luzon, asahan pa rin natin the next coming days, magpapatuloy pa rin yung mga tsansa ng hanggang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, wala tayong minomonitor na low pressure area nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ngayong araw po ay State of the Nation address ng ating Pangulo at inaasahan natin malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang malalakas ng mga pag-ulan base sa inilabas nating weather advisory, particular na nga sa Ilocos Region, particular na po dito sa Zambales at sa Bataan. Sa Metro Manila, kung saan nga gaganapin ang zona ng ating Pangulo, generally ay maulap pa rin yung kalangitan sa araw na ito na may mga light to moderate rains. Mas malaki po yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa kuminsan malalakas sa mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Ay yung concentrated po yung mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa western section ng Luzon, yung area nga ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, maging itong area ng Occidental Mindoro, posible pa rin yung mga pag-ulan. At kasama rin po dyan yung Cordillera Administrative Region. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, yung area po ng Bicol Region, generally mas fair weather po yung mararanasan pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa Lawag, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. Sa area ng Tuguegarao, 25 to 32 degrees Celsius. Ang Metro Manila naman, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 28 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Umako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Makikita po natin dito sa area ng Palawan, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Yung agwat ng temperatura dito sa may area ng Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi po ng Mindanao, medyo mainit na panahon yung mararanasan, bagamat posible din yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Nakikita po natin yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, umaabot hanggang 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius. Habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Talagay po ng ating karagatan, makikita po natin, wala po tayong nakataas na gale warning. Bagamat sa may extreme northern Luzon, medyo maalon yung karagatan. Posible po in the coming days, kung magpapatuloy itong malakas na mga pag-alon, ay maglabas po tayo ng gale warning. Habang dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon yung karagatan. Sa ibang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman yung magiging kondisyon ng ating karagatan. Mag-ingat po, no, lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat pag may thunderstorms, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon ng ating karagatan. Samantala, ito po yung ating outlook in the next 4 days. Makikita po natin magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan, particular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon, ang area po ng Ilocos Region, Bataan at Zambales. Maaari din magpatuloy itong hanggang malalakas na mga pag-ulan pagdating ng Wednesday to Friday, lalo nga sa pagkilos pa rin ng dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible pa rin makaapekto to sa hanging habagat.
Particular na yung area ng Ilocos Region, Cordillera at maging sa may area ng Cagayan Valley Region. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa, the coming days, mababawasan na po yung mga pag-ulan. Mas makikita na natin ang haring araw dito sa may area ng Luzon. Habang ang Visayas at Mindanao, sahan pa rin po yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Base rin sa pinakahuling datos natin, ngayong linggo medyo maliit yung tsansa na may mabuong bagyo pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. But pwede pa rin po magbago itong ating outlook, kaya lagi po tayo mag-update at tumutok tayo dito sa Pag-asa, particular na po sa mga update natin 5 a.m. at 5 p.m. every day. Samantalang ang araw ay sisikat, ganap na 5:38 ng umaga at lulubog, ganap na 6:27 ng gabi. Muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platform sa X, sa Facebook at sa ating YouTube channel. At para sa mas komprehensibo at mas marami pang update sa lagay ng ating panahon, maaari tayong pumunta sa ating website pag-asa.doc.gov.ph. At para makita din natin lahat po ng mga warnings natin, maaari tayong pumunta sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas sa Pilipinas. Have a blessed week po sa ating lahat. Maraming salamat po. Damang salamat, Sir Obet Badrina, Weather Specialist, ikang sa DOST Pag-asa Sentral, para paghatag sa aton sa updates ng kamutangan sa panahon para yun ang adlaw, Lunes. Siya na Lunes nga adlaw, mga kasangkayan, July 28, bubuhaton ang State of the Nation Address SONA 2025 ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. So ginaghat namon ka mga tanan nga mamati maging impormado sa mga programa, mga plano sa aton gobyerno para sa masunod pa nga mga tuig. Okay, oras naton 2 minutos na laan nagpapabilin antis mag-alasaysan aga. That's all for today. Otro da mga salamat sa niyo pagpamati kan pagsubaybay sa natong programa. Shout out mga pang-aga sa mga nakikita sa naton live. Good morning. Franz Navarrete Probe, Irish Nicole, Rom Navales Tugunon, Rachel Garciso Taladro, Victor Digia Doroha, Jennifer Golmatico, ngan sa tanan nga mga nagkikita sa naton live sa Facebook, ngan YouTube, Radyo Pilipinas Kalbayog, mga namamati sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Nakaupod naton sa Master Control sa Kuya Israel Taro, ngan Joven Cardenas, ECT, ngan aton nangaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako luwatan iyo nakaupod, Charmaine Perito. And padayon paghihapon kita nga mag-urugpod buwas naman nga adlaw, Martes, July 29, ikang 5 a.m. to 6 a.m. sa lain na luwat nga edisyon sa aton programa. Masunod na ang programa Morning Report kaupod sa ASM Hinaro Navalon. Mao iton mga karpi, stay safe, productive, and always inspired. Inian atong programa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.